Noong 1872, may isang dalagang naglaho sa bundok Makiling. Sa loob ng mahigit isang siglo, itinuring lamang ito ng marami bilang alamat, isang kwentong paulit-ulit na ikinukwento. Sa paligid ng mga campfire, ngunit noong 2019, may natagpo ang kakaiba ang isang construction crew habang naghuhukay sa kailaliman ng bundok, isang bagay na nakabaon sa ilalim ng 14 na metrong lupa. Dahil dito, isinara ng mga opisyal ng gobyerno ang lugar sa loob ng ilang oras. Walang press conference, walang paliwanag. Katahimikan lang, matapos ang ilang buwang pananaliksik. Sa palagay ko, alam ko na kung bakit. Ang bundok Makiling ay matatagpuan ilang kilometro timog ng Maynila. Mahigit 200 taon nang nakatira sa paligid ng mga dalisdis nito. Ngunit bago pa man ang mga kalsada, bago ang mga lungsod, bago ang mga kolonisador. Sagrado ang bundok, tinawag ito ng mga Tagalog na bundok ng diwata, ang bundok ng mga espiritu, at sa malalim na loob ng mga kagubatan nito. Sabi nga nila may isang babae, tinawag siya ng ilan na healer, tinawag siya ng iba na tagapag-alaga, tinawag siya ng mga Espanyol na mapanganib. Ang kanyang pangalan, si Maria Makiling, opisyal, si Maria Makiling ay itinuturing na folklore. Isang mitolohikal na espiritu ng bundok na nagpoprotekta sa mga katutubong tao mula sa pagsasamantala. Isang nakakaaliw na kwento, isang magandang alamat, ngunit noong Hunyo ng 2019, ang kwentong iyon ay naging mas mahirap iwaksi. Sinimula ng isang kumpanya ng quarry ang pagpapalawak ng mga operasyon sa silangang dalisdis ng bundok. Regular na paghukay. Walang kakaiba, hanggang Hunyo 14 na. Eksaktong 3 oras 47 minuto ng umaga. Nakatanggap ng tawag ang emergency dispatch mula sa site foreman. Karamihan sa mga dokumento ay nasira. Ngunit isang seksyon ang nakaligtas. Ayon sa mga ulat, ito ang sinabi niya. May natagpuan ako sa loob ng banyo. O Diyos, huwag mong hayaang mailumapit sa kanya. Pagkalipas ng 4 na oras, ang buong lugar ng paghukay ay tinatakan sa pamamagitan ng utos ng lalawigan. Walang ibinigay na dahilan, walang access sa media, wala. At doon nagsimula ang mga chismis. Isang manggagawa ang nagpost ng maikli sa isang pribadong Facebook group ng gabing iyon. Tinanggal ang post sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit nakaligtas ang mga screenshot. Mababasa nito, natagpuan nila ang mga buto. Maraming buto. Sinasabi nila na ito ay mga hayop. Lahat ng tao dito ay natatakot. Ang mga buto ng hayop ay hindi nagsasara ng operasyon ng gobyerno sa loob ng ilang linggo. Kaya sinimulan kong maghukay ng mas malalim. At habang mas malalim ang tingin ko, naging estranghero ang kwento. Ang mga talaan ng kasaysayan ay nagpapakita ng isang bagay na nakakabahala. Sa pagitan ng 1,885 at 1,912, 17 katao ang nawala sa bundok. Tinawag sila ng mga opisyal na paliwanag. Nawawalang mga manlalakbay, mga katutubong relokasyon. Ngunit ang mga talaan ng simbahan ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang bawat pagkawala ay nangyayari sa mga ritual na petsa. Ang mga equinoxes, ang mga solstices, Mayo muna, Nobyembre 1. Ang mga sagradong seremonya ay may kaugnayan sa mga handog sa bundok, mga araw na naugnay kay Maria Makiling. Pagkatapos ay mayroong mga simbolo. Noong 1903, isang prele na Espanyol ang nagdokumento ng kakaibang mga inukit na nakatago sa loob ng mga kuweba na konektado sa mga pagkawala. Isang simbolo na tinawag niya ang marka ng sumpa ni Maria. Ayon sa mga nalik na larawan ng paghukay mula sa 2019. Muling lumitaw ang eksaktong simbolong iyon, inukit sa mga bato na nakapalibot sa libingan. Ang supervisor na kumuha nito, tumanggi siyang magsalita sa publiko. Ngunit ayon sa kanyang pamilya, hindi siya psikolohikal na nakabawi mula sa kanyang nakita. Kaya direkta akong nakipag-ugnayan sa mga elder sa lugar. Isang babae ang nagsabi sa akin ng isang bagay na hindi ko pa rin malilimutan. Sinabi ng isang 87 taong gulang na elder ng Aita na nagngangalang Maria Aglabado. Si Maria Makiling ay hindi kailanman isang espiritu. Babae siya. Isang tagapagtanggol, isang espiritual na pinuno, isang taong kusang loob na pumasok sa bundok, hindi mamatay, upang gumawa ng isang kasunduan. Isang tipan sa bundok mismo. Ayon sa tradisyong pasalita, pumasok si Maria sa pinakamalalim na silid sa ilalim ng bundok ilang siglo na ang nakararaan. Doon niya inaalok ang kanyang sarili bilang isang tagapag-alaga. Bilang kapalit, ang bundok ay nagpoprotekta sa mga tao mula sa pagsasamantala. Ngunit ang proteksyon ay nangangailangan ng pagbabayad, paggalang,
balance, sakripisyo, hanggat ang tipan ay nananatiling hindi naapektuhan. Tahimik ang bundok. Protektado. Ligtas. Hanggang 2019. Kapag ang mga makina ng paghukay ay naghukay ng masyadong malalim, at natagpuan siya. Noong 2022, ang isang mabigat na na-edit na ulat ng unibersidad tahimik na nakumpirma ang isang bagay na kakilakilabot. Tao ang mga buto, babae. Tinatayang edad sa pagkamatay, sa pagitan ng 35 at 50. Ang carbon dating ay naglagay ng mga labi na humigit kumulang 3 hanggang 400 taong gulang. Eksaktong tumutugma sa makasaysayang panahon na naugnay kay Maria Makiling. Ngunit hindi kailanman nakita ng publiko ang buong ulat, dahil iba ang inilalarawan ng mga hindi na i-publish na bahagi. Ritual na paghahanda. Sadyang inilagay ang bangkay. Postura ng sanggol, nakaharap sa silangan, patungo sa pagsikat ng araw, patungo sa lupang ninuno, at sa paligid ng mga natitirang. Mga handog, mga buto, palayok, mga tuol sa buto, maingat na inayos. Parang ang mga tao ay patuloy na bumibisita sa silid. Sa loob ng maraming siglo. At pagkatapos ay naging mas masahol pa ang mga bagay-bagay. Mas masahol pa. Sa loob ng ilang linggo ng paghukay, ang tagapangasiwa ng site ay nagdusa ng psikolohikal na pagbagsak. Ang mga manggagawa sa konstruksyon ay tumigil ng walang paliwanag. Umuwi umano ang isa sa kanila na nagsasalita ng matatas na Tagalog, kahit na hindi ko ito natutunan. Ang mga residente malapit sa paghukay ay nagsimulang magulat ng parehong mga karanasan. Naririnig ang mga tinig mula sa bundok sa gabi. Nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng tradisyonal na damit na naglalakad sa takip siling. Pakiramdam na napipilitan, lakad patungo sa lugar ng paghukay, at inulit ng bawat saksi ang parehong pangungusap. Salita para sa salita, eksaktong pareho, naaalala niya ngayon. Nagising na siya mula sa tipan. Iyon ang sandali na tumigil ako sa pagtrato nito na parang folklore. Dahil ang mga guni ng masa ay karaniwang hindi nag-organisa ng kanilang sarili sa parehong wika. May nangyayari. Kung psikolohikal, kultural, o isang bagay na mas matanda, kailangan kong makita ang bundok sa aking sarili. Kaya nagpunta ako doon. 3 gabi akong nagstay. Ang lugar ng paghukay ay nabuklod pa rin. Sinusubaybayan pa rin. At ang katahimikan na naroon ay nararamdaman. Mali, hindi tahimik. Mapang-api, parang nakikinig ang bundok. Sa ikalawang gabi, nagre-record ako ng ambient sound na humigit kumulang 200 metro ang layo mula sa selyadong silid. Walang crew, walang mga turista, ako lang. Pagkatapos ng hating gabi, narinig ko ito. Isang babae ang kumakanta, napakamalabo. Galing sa ilalim ng lupa, isang lumang Tagalog melody, mabagal. Pagluluksa, halos ritual. Naitala ko ang bahagi nito, at hindi ko pa rin lubos na naunawaan ang narinig ko. Dahil ang tinig ay parang hindi ka panipaniwala. Parang hindi ito umaalingaw-ngaw mula sa ilalim ng bundok, ngunit humihinga sa tabi ko. At iyon pa rin ang nagmumulto sa akin. Hindi kong totoo si Maria Makiling. Sa palagay ko siya ay, hindi kong umiiral ang tipan. Sa palagay ko, ano ang nakakatakot sa akin? Posible na masira ang kasunduan. Ayon sa oral history ni Aita, mayroong isang pangwakas na yugto, kapag ang sagradong lupa ay nilabag. Ang espiritong nakatali dito ay dapat ibalik ang tipan. O putulin ito magpakailanman. At kung ito ay tapos na ang proteksyon ng bundok, ganap. Tumanggi pa rin ang gobyerno na ipaliwanag kung bakit nasilyuhan ang site. Nawala ang mga labi mula sa kustodya ng unibersidad. Walang opisyal na pahayag. Walang transparency. Katahimikan lang. At marahil ang katahimikan na iyon ay umiiral para sa isang kadahilanan. Kasi kung totoo ang kwento, kung gayon, hindi lamang ito arkeolohiya. Ito ay pagkakasala. 300 taon ng pagwawalang bahala sa mga sagradong hangganan. 300 taon ng pagkuha mula sa isang lugar na nagmakaawa sa amin ng mga tao na huwag magambala. At ngayon, baka sa wakas ay may isang bagay sa ilalim ng bundok na sumagot. Alam mo ba kung ano ang nakakatakot? Binalaan ng mga taga-Aita ang lahat. Sa loob ng maraming siglo, sabi nga nila, sagrado ang bundok, na ang ilang mga lugar ay dapat manatiling hindi naapektuhan. At pinagtatawanan namin sila, tinawag niya itong pamahiin. Pagkatapos ay umakyat kami sa bundok. Natagpuan ang mga labi ng tao ng eksakto kung saan ang mga kwento ay nagsasabi na sila ay biglang wala nang gustong magsalita. Marahil ang kakilakilabot ay hindi supernatural. Marahil ay huli na ang pag-iisip ng kakilakilabot. May mga paniniwala na umiiral para sa isang kadahilanan. Pinoprotektahan ni Maria Makiling ang bundok na iyon sa loob ng maraming siglo. Lahat ng gusto niya, dapat iwanang mag-isa.
Ngunit naghukay pa rin kami. At ngayon, nagising na ang bundok, kung maraming tao ang nakakarinig ng kwentong ito. Baka sa ay may magsasabi ng totoo. O marahil, patuloy na tumatawag ang bundok, naghihintay para may sumagot. Ngunit hey, tumingin sa maliwanag na panig, hindi bababa sa nalutas natin ang misteryo kung bakit napakatagal bago matapos ang mga proyektong pang-imprastruktura ng gobyerno sa Pilipinas. Hindi lang pala burokrasya o katiwalian ang pumipigil sa konstruksyon, literal na ginugugol nila ang kalahati ng budget sa pagsisikap na malaman kung paano suhulan ang isang siglulumang Diyos ng ninuno para itigil ang pagsusumpa sa mga bulldozer. Sana lang ay makatanggap siya ng pera. Manatiling ligtas doon, mga kaibigan. Huwag maghukay ng masyadong malalim. Magkikita na lang tayo sa susunod na kwento.